Hello guys, ngayon po ang ating pong pag-usapan ay tungkol naman po sa salapi pera. Ang salapi nga ba ay masama o yung gumamit ng salapi? Alamin po natin po yan sa katwiran ng Diyos dito po sa nilalaman po ng Biblia. Ngayon po, umpisahan po natin. Ang una nating basahin ay ang 1 Timothy Kapitulo 6, Kapitulo 6, versikulo 10. Ganito po ang pagkasabi po, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Ayon po dito po sa kasulatan po, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Alamin po natin to. Ang salapi nga ba ay masama o yung gumamit po ng salapi? So, kung napapansin po natin sa binasa natin, sabi po na kasulatan ng Diyos, pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Pag inibig mo ang salapi, doon na po papasok yung ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Alam niyo po bakit? Actually, ang pera hindi naman masama pag ginagamit sa mabuti. Ganito po ang sabi po ng Ecclesiastes Kapitulo 10, versikulo 19. Ganito dito nakalagay, ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Yung palang pera, nakakatulong pala yan. Sumasagot pala yan sa lahat ng mga pangangailangan natin. Yung salapi. Doon naman sa 1 Timothy Kapitulo 6, versikulo 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Pag inibig mo ang salapi, doon na yung kasamaan, yung ugat ng uri ng kasamaan. Pero kung di mo inibig ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga pangangailangan. Mga lahat ng pangangailangan po natin. Ano pa ang salapi? Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 12. Sapagkat ang karunungan ay sanggalang, sa makatuwid bagay gaya ng salapi. Yun palang salapi ay pwede pala yan depensa, gawing depensa. Sabi niya, sapagkat ang karunungan ay sanggalang sa makatuwid gaya ng salapi. So, nagagamit pa lang salapi for defense as defense. Sanggalang. So, yung sinabi naman sa Ecclesiastes 10:19, ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. So, isa yung salapi na pangsanggalang. So, masama ang salapi? Hindi po masama ang salapi. Bakit po nagkaroon ng komplikasyon or parang isip sa iba ay naging masama? Kasi yung some people kasi ay iniibig na nila ang salapi. Kaya doon na yun pumapasok ang ugat ng uri ng lahat ng kasamaan. Ano ibig sabihin? Lahat na po ng mga trabaho pinapasok na nila. Ano po yung mga trabaho? Halimbawa, yung may mga kasi side job na illegal na hanap buhay. So, yung yung pong salapi na hindi po masama, kinukuha po yan sa mga matuwid na hanap buhay. Ayon po sa Filipos 1:27, pag once maghahanap buhay ka, dapat nakabase lahat sa ebanghelyo ng Diyos. Pag hindi po nakabase sa ebanghelyo ng Diyos, halimbawa kung ang hanap buhay mo ay nagbibenta ka ng pinagbabawal na gamot, mga illegal, maraming mga ganun, lalo na po sa
sa mga politician, di ba? Kagaya ng mga kinukurap yung pera, hindi nila ginagastos ng maayos. O labas po diyan, mayroon pang mga ilan po ng mga trabaho na naghanap buhay sila sa maling pamaraan. Inibig na nilang salapi, no? Ang banaban, binibinta yung laman, di ba? May mga ganun na pinagpalit nila ang kanilang dangal sa pera, di ba? Kaya nga sabi ng Diyos na sa aklat ng Hebreo kapitulo 13 versikulo 5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Ayun. Kailangan natin na iwasan natin ang pag-ibig sa salapi. Ibig sabihin, huwag natin ibigin ang salapi. Iwasan natin na umibig sa salapi. Mangilag tayo sa pag-ibig ng salapi. So, kaya nga sabi ni Timothy na makontento tayo kung anong meron sa atin. At least, ang hanap buhay natin sa matuwid na pamaraan. Maraming mga yumaman, pero kinukuha nila ang kanilang kayamanan sa masamang paraan. Ganito po yung sabi sa aklat ng Lucas, kapitulo 6, versikulo 44 to 46. Ang sabi po dito, sabi niya, ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. So, malalaman po natin ang mga tao na greedy, sakim, umiibig sa salapi. Yun po yung mga masasamang tao na kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan. Yun po yun. Pero kung matuwid ka, Pilipos 1:27, yung hanap buhay mo sa matuwid na pamaraan, kahit maliit yung kinikita mo, at least, o yun po sa Ebanghelyo ng Diyos, sabi dito, ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabuting kayamanan sa kanyang puso. Ibig sabihin, itong mga mabuting tao ay hindi umiibig to sa salapi. Umiiwas po to sa pag-ibig sa salapi, pero kailangan din ng salapi. Ito ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Pwedeng sanggalang, pwedeng pangangailangan sa ating katawang pisikal. Alam naman natin yung mga katawang pisikal, halimbawa kahit mahirap tayo, so kailangan natin mag-workout. Kasi sabi po sa 2 Thessalonica kapitulo 3 versikulo 10 hanggang 11, ang ayaw magtrabaho ay huwag din namang kumain. Therefore, kailangan din natin magtrabaho. Pero tandaan, ang trabaho natin, ang hanap buhay natin ay Pilipos 1:27 na o yun sa Ebanghelyo ng Diyos. Kailangan kumukuha tayo, nagtatrabaho tayo sa mabuting kayamanan, hindi sa masama. So ngayon, hindi po ang perang masama, kundi yung gumamit. Kasi nagpagamit sila sa pera. Dapat ang pera ginagamit sa matuwid na pamaraan. At ang pagtatrabaho, ang hanapin natin na trabaho, legal, o yun sa Ebanghelyo ng Diyos, kukuha tayo ng kayamanan sa mabuting puso o sa mabuting kayamanan. So ngayon, bakit merong nakasulat sa pag-ibig ng salapi? Sa 2 Timothy kapitulo 3 versikulo 1, darating ang mapanganib na panahon ng mga tao ay maibigin sa salapi. So yung palang panahon na mapanganib, ang mga tao pala yun ay maibigin sa salapi, mga matatakaw. So walang habag, no?
Yun po ang kanilang sa kanilang nasa puso nila. So, kaya sabi ng Diyos, magsiilag sa pag-ibig sa salapi. Pag hindi nyo iwasan yan, no? Hindi kayo magsiilag sa pag-ibig sa salapi, sigurado ang hanap buhay nyo ay nasa masama. Kasi lahat ng trabaho papasukin nyo kahit bawal. Kaya, ang sabi ng Diyos sa 2 Timothy 6, kapitulo 6, versikulo 6, ngunit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. So, kung babasahin natin ang 8, ngunit kung tayo may pagkain at pananamit ay masisihan na tayo doon. Kailangan marunong tayong makontento kung ano ang binigay sa atin ng Diyos, kung ano ang meron sa atin ngayon. So, talagang meron talagang mahirap at mayaman. Ayon po sa Kawikaan 22:2, sabi ng Diyos, ang mayaman at mahirap nagsasalubong, sabi dito sa 22, Kawikaan 22:2, ang mayaman at ang duka ay nagkakasalubong kapwa. Ang Panginoon ay may nalang sa kanila. So, ganun talaga. May mahirap, may mayaman. Kasi may mga panukala po yan. Kasi kung lahat tayo mayaman, wala pong gagawa ng tinapay para sa mayaman at mahirap. Kasi kung lahat tayo billionaire, lahat tayo trillionaire, wala pong mga utility, mga tagaugas ng plato. Kaya, ang mayaman at mahirap, nilalang ng Panginoon. So, ang gagawin lang po natin, 1 Timothy kapitulo 6, versikulo 8, kung mayroon tayong makakain, madadamit, masaya na po tayo dito. Kasi ang pinakamahalaga naman dyan ay ang kabanalan. So, dito lang po tayo magtatapos. May God bless you.